Ang ika-35 kabanata ng El Filibusterismo, ang piging. Sa ganap na ikapito ng gabi, nagdatingan na ang mga panauhin sa isang magarbong salo-salo. Unang dumating ang mga hindi gaanong mahalagang tao, mga kawani, puno ng tanggapan, at mga lakal at iba pa. Magagalang silang nagbati at formal ang kanilang mga kilos, tila bagang naninibago sa magarbo at maliwanag na paligid ng okasyon. Sa kalaunan, nagkapalagayan ng loob at nagsimula ng magbiro at magtapik-tapikan ang ilan, na tila na nagsisiksikan upang magmukhang sanay sa karangyaan. Isang diyosa pa nga ang nagpakita ng kababawan, nang hayagan siyang kumikap at tila hindi nagustuhan ng lahat ng nakikita niyang karangyaan. Si Don Timoteo, ang may-ari ng bahay, ay patuloy na ngumiti, gumagalaw ng paurong at tila abala sa pagpapakita ng mga formal na kilos sa harap ng kanyang mga bisita. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay nagpapaamo ng kaba habang hinihintay ang pagdating ng Kapitan General. Habang pinagmamasdan ang kanyang paligid, nagpasya si Ben Saib na gumawa ng isang pagtutulad. Iniisip na ang bagong kasal at ang kanilang mga abay ay parang si Psyche at Cupido sa bundok ng Olimpo. Pagdating ng bagong kasal, pati na si Doña Victorina ay binati at pinuri ng mga tao. Tinitigan ng mga kalakihan ng magandang hubog ng katawan ng babae, habang ang mga kababaihan naman ay pinagmamasdan ng kanyang mga kasuotan at alahas. Sa lahat ng ito, si Don Timoteo, bagamat masaya, ay unti-unti nang nakakaramdam ang sakit sa kanyang baywang at kalyo sa mga paa. Hindi pa dumadating ang Kapitan General, kaya't patuloy siyang aligaga at nag-aalala. Sa wakas, dumating na ang Kapitan General na may kasamang mga mataas na tao, ngunit ang pinakamataas na opisyal, si Simeon, ay hindi pa dumarating. Habang ang orkestra ay tumutugtog at ang mga tao ay patuloy sa kanilang pagbati at pakikipag-usap, si Don Timoteo ay patuloy na nag-aalala sa kanyang kalagayan at sa kaligtasan ng kanyang karangyaan. Dumarating ang mga kabiguan at kagalakan sa kanyang buhay na hindi niya kayang kontrolin. Hindi niya matanggap na ito na ang huling pagkakataon na makakaranas siya ng ganitong posisyon sa buhay. Ang Kapitan General ay naglalakad ng puno ng yaman, ngunit nararamdaman niyang ang lahat ay nauurong. Ang lahat ay magiging wala nang siya ay umalis na sa kanyang posisyon. Si Basilio, isa sa mga panauhin na masakit ang nararamdaman, ay nagmamasid sa mga magagarabong tao at biglang naramdaman ang awa sa kanyang paligid. Inisip niyang dapat niyang iligtas sa mga tao sa isang napipintong sakuna, kaya't pinili niyang magpadala ng liham upang ipagbagay alam ang panganib na magaganap. Sa dulo ng gabi, nakita ni Basilio si Simeon na may dalang isang lampara na simbolo ng kamatayan. Si Simeon ay dahan-dahang pumanhik sa hagdan at ang kanyang presensya ay nagpapalakas ng takot kay Basilio. Si Basilio, puno ng takot at panghihinayang, ay nakatingin kay Simeon na nagpapakita ng walang awang plano. Si Simeon ay dahan-dahang pumanhik at tila nag-aalinlangan bago gamitin ang lampara ng kamatayan. Samantalang si Basilio, naramdamang puot at takot, ay nagsimula ng magdesisyon upang pigilan ang anumang kasakunan na maaaring mangyari. Si Basilio, sa kabila ng kanyang takot, ay nagpasya na subukang iligtas ang buhay ng mga walang kasalanan at sinubukang pumasok sa bahay upang magbigay babala. Ngunit pinigilan siya ng mga gwardya sa labas, kaya't hindi siya nakapasok sa bahay. Sa kabila ng mga huling sandali ng kaguluhan, si Basilio ay patuloy na nanatiling magalang sa mga panauhin at nag-isip ng mga hakbang upang iligtas ang buhay ng marami. Si Isagani, ang isang binata, ay nakasaksi rin ng nagaganap at sa kabila ng pagkakabahala ni Basilio, nagpasya siyang manatili sa lugar. Iniisip na hindi dapat magmadali upang iligtas ang mga lahat ng tao. Muling tinangkang pigilan ni Basilio si Isagani, ngunit hindi ito pumayag at nagpatuloy sa pagtanaw sa bintana. Tinitingnan ang kasal na nagaganap. Sa huli, si Isagani ay nagdesisyon na harapin ang kanyang takot at manatili sa lugar. Habang lahat ng ito ay nangyayari sa labas, ang mga panauhin sa loob ng bahay ay nagsimula na ring magtaka. Isang liham na may nakasulat na Mane Tesel Pares at may lagda ni Juan Crisostomo Ibarra
ang dumating sa kanilang mesa. Sa pagtingin sa liham, nagsimulang mag-alala ang mga tao. Pinagtanong nila kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang sa liham na naglalaman ng matinding mensahe. Ang mga paring naroroon ay nag-aalinlangan at nagtakang marinig ang salitang filibustero na nagdulot ng kaguluhan at takot sa buong salo-salo. Ang takot ay nagparamdam sa kanila ng panghihina at sa huling mga sandali ay nagsimula silang mag-isip na ang liham ay maaaring magpahiwatig ng isang panganib. Ang mahalagang konsepto. Sa kabuuan, ang kwentong ito ay nagpapakita ng mga salubiin ng mga taong patuloy sa kanilang kalagayan, pati na rin sa mga temang tulad ng paglaban sa katiwalian at ang paghihimagsik laban sa mapang-aping gobyerno ng mga Kastila. Ang nobela ay nagpapakita ng malupit na realidad ng buhay sa ilalim ng kolonyalismong Kastila at ang pangarap na magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Sa wakas, ang mga tauhan ay nag-iisip at nagdesisyon kung paano nila haharapin ang mga pagsubok at kung paano makikisalamuha sa kalakaran ng kanilang panahon. Ang nobela ay puno ng pagkukritikang panlipunan, moral na tanong, at paglalarawan ng mga sakripisyo ng mga tao upang baguhin ang kanilang kalagayan.